Ay, magandang umaga po. Napilitan lang ako ngayon mag-vlog. At para malaman po yung isa namang katotohanan na napagpapawindang sa ating bayan. Ang aking pong nakita na isang ginawa naman ng Comelec ay kabulastugan. Hindi ko mapapatawad talaga ito. Sa tingin ko eh, hindi nyo rin mapapatawad kung malalaman nyo. Ano po ito? Bagong lahat, ito po si Toto Kausing, Butong Bunyog Kausing. At ako'y maghatid sa inyo ng katotohanan para nang sabi pa ni Atty. Enzo Recto ng Bunyog Party nominee namin, magpapalaya sa bayan. At bago ang lahat na magsimula ay nais kong sabihin sa inyo ulit na isang have a beautiful Sunday. Sunday po sa ngayon at ako po ay nagtatrabaho pa rin. At anyway, nais ko lang sabihin sa inyo, really assist you, magandang umaga. So ngayon, ang pag-usapan natin ay patungkol sa Comelec na ginawa. Alam mo, ito po ay na-discover ko matapos ang ginawa ng Comelec sa pangunguna ni George Erwin Garcia. Ang ginawa niya po ay ganito. Una, na nalaman ko. Pero mas nauna pa pala ito nangyari. Yung kabulastugan, mahigit 50 million naman po ang nawala sa kaban ng Pilipinas. Si Arnel, watching from Kingdom of Saudi Arabia. Magandang umaga po. So ito po yung nangyari. No? Noong January 6, ay nagpa-imprenta si Erwin Garcia ng official ballot para sa election ng May 12, 2025. Tapos, 6 na milyon na baluta mahigit ang na-imprinta niya. So ano nangyari? Nangyari po ay nagpalabas ng utos yung Supreme Court na ilagay ang pangalan ni Mustafa Zubair na isang kandidato ng West Workers Peasants Party na kasama ni Atty. Sani Matula. So kung ilagay, ang nangyari, na-imprinta na 6 na milyon, kailangan nila tanggalin ang lahat, ibasura ang lahat kasi ilalagay po yung pangalan ni Mustafa Zubair Mustafa na isang dinisqualify nila na bilang kandidato sa pagkasenador. Kagaya ko ay diniklara din nila na nuisance. So ibig sabihin, nagpapakita lamang po niya na napaka-careless nila, napaka-alam nila na ang mga tao ay kwalipikadong tumakbo pero tinatanggal nila. Kagaya sa akin, kwalipikado ako, I insist in the eyes of God, kwalipikado ako tumakbo pagka-senador. Sasabihin nila na joke-joke, sisirain ko lang daw ang karangalan ng halalan, kaya tinanggal ang pangalan ko dahil lang ako disbarred. Yan lang katwira nila. So ngayon, nang dahil sa utos sa Supreme Court, ipinasok ng Supreme Court ang pangalan ni Mustafa Zubair. So malamang, hindi na natin, malamang susuportahan natin si Mustafa sa pagpatakbo ng senador. Kasama sila yung ibang mga kinakawawa nila, mga bago at buto natin. Pasensya na, nawala ako. Ay, nagka-diferensya po kasi yung aking computer. Bigla, hindi ko alam kung sinabutahin ako sino to? Si Mr. George Erwin Garcia. Okay. Buonasera, Erlinda Bitman. Good evening po, Sir Toto. Thank you for the information. Si Eder Stain, madaling araw na ka dyan. Katuto, mabuti pa din at isipan mo. Believe ako, pero pahinga din. Opo, pahinga po tayo. Si Mamsi, si Frederick Iloro, good morning po, Idol Toto. Unibert, at saka, nais ko sabihin kung bakit ako na-vlog sa ngayon ay urgent lang po para sa akin ito. Ulitin ko lang kasi naputol yung ating palabas, biglang namatay computer ko. So, ang ibig lang sabihin po nito ay may ibang tao na tumitira sa atin. Siguro, mga magagaling na mga blacka nila, mga hacker. So, ngayon, dahil sa galing nila, naputol, namatay talaga sa totoong computer ko. Buti na lang at bumalik, no? Inon ko ulit bumalik. So, magandang umaga, Nelly Di Carmel. Mabuhay ka po, Sir Toto. Ito po, ulitin ko lang, ha? Una, ang ginawang kabulastugan ng Comelec sa pangunguna po ni tinatawag George Erwin Garcia
ay yung pagdeklara ng mga nuisance sa mga kandidato. Yan ang pinakaunang kapalpakan ginamit. At bago pala akong patuloy, ako pa pala si Toto Bunyog Kosing, isang doktor, isang engineer, na dating abogado, na tinanggalan lamang lisensya ng Supreme Court. Ay, naputol na naman ako. Hindi ko alam ko bakit. Dire-diretso lang hanggat sa nabuti nitong aking at least bantay na kayo. Lagi pinuputol ang aking vlog. So, ang ginawa doon ulitin ko lang, ginawa ni George Erwin Garcia, siyang nagdidikta sa lahat ng komisyoner, ay tinanggal ang maraming mga, kung ayaw nila, kasama si Edgar Erese, kasama ako, kasama si Subayan Mustafa, marami kung hindi ilang personal na mukha mo, talagang tatanggalin ka na gagawin ka, tawagin kang nuisance candidate. Tawagin ko pa po kayo na tinatawag na ang kandidatura mo po ay makapagbibigay ng masamang pangalan sa ating halalan. Yun ang katwiran nila. So ngayon, kasama ako doon sa tinanggal. Kasama rin din si Mustafa Sober ng Workers' Peasant Party na kasama ni Attorney Sani Matula. So, natanggal ako. Pareho kami nag-apila. Tapos nag-apila rin to si Igay Resi. So 5 sila lahat. Yung January 6, ang ginawa ni Erwin Garcia at saka mga kawilip, nag-imprinta sila ng baluta. So, nag-imprinta sila baluta, January 6, tuloy-tuloy na. Nang umabot, January 14, or 8 days to be exact, nagpalabas ng TRO, Temporary Restraining Order, ang Supreme Court. Napilitan sila ngayon itigil ang pag-imprinta. Nung itinigil ng pag-imprinta ng official ballots, mahigit 6 na milyon or 6 na milyon na po ang na-imprinta. So, 6 na milyon na imprinta, kailangan nilang tigilin ang pag-imprinta sapagkat idadagdag nila ang pangalan ni Mustafa sa na kandidato. Idagdag nila. Para may dagdag nila, tanggalin nila, baguhin nila, at scrap, itapon ang mga na-imprinta na 6 million na baluta. Ano mangyari? Ibig sabihin, scrap paper na. So kung scrap paper na, hindi na magagamit, nababasura na. Ngayon, magkano ang halaga ng bawat baluta? Gumastos daw sila doon ng 22 pesos per balot. So kung 22 pesos per balot times 6 million, that is 132 million pesos na tumataginting na nasunog. Susunugin na lang nilang baluta o di is-shredded. Sabi natin na is-shred nila pati pera. Ang tanong ngayon, sino magbabayad nun? Pera natin yun. Ibalik dapat sa atin yun. 132 million. Grabe. Ngayon, yan ang usap-usapin ngayon. Paano may babalik? Plunder po yun. At kung bakit plunder? Kasi wala pang utos ng Supreme Court, dapat abogado sila, alam nila ng korte ay mag-action pa. Dapat inantay muna nila. Nagkaroon dapat sila ng planning. Meron silang plan B. Anong plan B nila? Bibigyan nila 1 buwan ang Supreme Court at susulatan ng Supreme Court, Your Honor, kung hindi pa kayo makapaglabas ng by the end of this month, ay kami po ay mag-imprinta. And without any action coming from the court, kami po mag-imprinta. At nakilala na namin po na sufficient na pong amount of time na to, yung space ng time na to para kami mag-imprinta. Hindi naman lang ginawa yun. Ang ginawa lang ni Erwin Garcia, sumulat siya sa Supreme Court na sabihin la January 6 mag-umpisa sa printing. Wala pang sagot ng Supreme Court. Hindi nga nila alam kung nabasa ng Supreme Court ang sulat. Hindi pa nila alam kung nabasa ng mga justices ang sulat. Dumiritso sila printing. Kaya nung nagpalabas ng TRO ang Supreme Court noong January 14, ano nangyari? Basura ang 6 million na na-imprenta na. So ano ngayon? Times 22 pesos mo kada isa. 132 million peso ay tinapon na lang. So wala. So magandang umaga po, Kaeli. Parang kumusta ka dyan sa Canada? So, ibig sabihin corruption yan. Bakit ko nasabi corruption? Kasi po naghahabol sila sa kontrata. Ang katotohanan ng kontrata hinabol para kumita. Kaya inumpisan ka ng printing. Pangalawa, inumpisan na kanilang printing kasi yung mga dinisqualify nila, ayaw nila ibalik kagaya sa akin. Kagaya kay Igay Erese. Bakit? Ako at saka si Igay Erese, iisa po ang aming ginawa.
kung bakit na galit ang Comelec sa amin. Binira ko po sa aking mga vlogs sa mga smart magic na ginagawa nila. Kasi nakita ko lahat ng ebidensya na Smartmatic lamang nagpapanalo sa kay Bungbong 31 million plus, kay Sara 32 million plus, at saka kay Ruben Padilla at lahat pa, ng iba pa. So nagalit sila doon. Ilang beses mahigit 20 po na vlog ang ginawa ko laban sa kanila. Pagkatapos niyan, nung lumabas naman ang ebidensya na sinuhulan ng 1 bilyong piso sila ni George Erwin Garcia ng Koreano na kumpanya na nanalo, ay binira ko na naman sila. At ang ebidensya pa dyan, naghulog ng tig $100 sa kada account, at nang inhulog sa account na lumabas ang deposit slips, lumabas ang resibo ng bangko na hinulugan na ang may-ari ng account ay si George Erwin Mujica Garcia at may complete address pa. So, confirm na sinuhulan ka. Kaya naggalit siya. Di tinanggal ko. So, isa sa tinanggal niya si Mustafa Sober. Ang ginawa ni Sober Mustafa ay nag-apila sa Supreme Court. Nung nulabas, January 14, nag-TR sa Supreme Court, inutos na ilagay ang pangalan ni Sober Mustafa. So, wendang, kailangan gibain, sirain nila ang na-imprinta nila. 132 million. So, ngayon na na-discover ko naman, mga katoto, anong nangyari? Na-discover ko po, Super Mamsi, Kaeli, si Juan de la Cruz. Na-discover ko na ang mga PCOS machines na ginamit noong nakaraang mga eleksyon na binili ng Comelec ng 1.8 billion pesos ay binenta nila ng 149 pesos bawat computer. Puta! Bakit binenta nila sa ganun? Ang dami-dami pa mga pyesa na pwede gamitin. At tumatakbo pa yun. Pwede nila ibenta sa ibang bansa kung gusto nila. Pwede nila ibenta balik sa Smartmatic kung gusto nila. Sa totoo lang, magagamit pa yun. Yan ang theory ni A.G. Rizzi. Magagamit ba yun? Ano ang inaatat-atat ninyo na bibili kayo ng bago para kumita kayo sa suhol, sa bribery? Ito po ang balita na nabasa ko. Na binenta ang computer, ito sa halaga na 12 million lamang ang 81,000 mahigit na computer na PCOS. At kung kwentahin ko, lumalabas 149 pesos lamang ang bawat isang computer. Ganon katindi. O ito, i-share, basahin nyo. Ayan, basahin ninyo. Ayan, Comelec sells old PCOS. Old PCOS machines for 12 million. Hindi ito na malaya ng tao. December 21 pa ito na balita, nakarang December. Benenta nila. Hindi mo lang malang nakapansin ito. Kasi December, busy ang mga tao sa mga Christmas party. Ano ito? December 21, di Christmas party na ito. Ayan. So ngayon, pag binasa mo dito, the Commission on Elections has sold the old precinct count optical scan machines used in previous elections for 12.26 million pesos. There were 81,776 PCOS machines. So ngayon, ang gagawin nyo, 12,260,000 pesos divided by 81,776 PCOS machine. Ang sagot po ay 149 na mayroong digits pa nakatira. So 149 pesos lang pagbenta nila. So ngayon, binili nila ito noong para sa 2013 election, binili nila yan sa halaga ng 1.8 billion pesos. So magkano ang nawala per machine? Ikwentahin natin. So kung 1.8 billion pesos, 1.8 billion, kwentahin natin. So, 1 billion. So, yan, 1.8 billion divided by 81,776.
So, nalugi, no? Nalugi tayo ng 22,000 bawat computer na binenta nila. Ganun po ang nangyari sa atin. Papayag ba kayo doon? Binenta lang 150 pesos, 149 pesos ang kapital at 22,000. Ganun po. Isa na naman tong ground for impeachment naman sa kanila. Kakasuhan ko talaga sila dito. Ganun po nakita ninyo. So, yan ang ating kumilik. Yan, ano pang gagawin ninyo? So, anyway, I just want to tell all of you na hindi po ako natutulog. At gumawa po ako ng hakbang. Noong nakaraang Biyernes, Jomar, ay nagsampa po ako ng motion sa Supreme Court. Jomar, huwag kang maglala, padalang kita allowance mo mamaya. At ang aking motion ay hinihingi ko na i-cite in contempt si Garcia at lahat ng opisyal ng Comelec. At maliban dyan, ipatigil muna ang imprinta at antayin muna ang Supreme Court decision kung meron pang ilalabas ang Supreme Court. Pangatlo, hiningi ko sa Supreme Court na utusan ang lahat ng Comelec official si George Erwin Garcia at lahat ng komisyoner na ibalik nila, i-refund nila ang 132 million, ibalik nila ang pera ng bayan. Hindi nila pera yun. At ipabalik ko rin sa kanila, sabihin na lang natin itong benenta nila. No? Yung benenta nila na PCOS machine na lumang computer, binenta lamang na sa 149 pesos. Dapat ang presyo nyo, kung ako taragawin, 1,000 pesos lang salvage value. So 1,000 pesos ay maliit pa yun. Sabihin natin 1,000 pesos na lang times 81,776. Dapat 81,776. Ibalik ninyo ang 81 million. Plunder na naman yan. Dalawang plunder na ang ginawa nila. So, ayan. Bayan, tatahimik na lang ba tayo dito? Mag-umpisa ito yung ating paghiganti sa pagbubuto. Iboto natin ang lahat ng bago. Lahat ng mga itong nakatawatakbo sa BBM side, sa Duterte side, ay puro yan mga kurakot. Puro yung nagkukuntisan ng mga yan. Wala po kayong magpapala dyan. Kagaya ng binalita ko kanina, si Camille Baltasar, ay galing po siya sa dugo ng mga disenteng magnanakaw. Disenteng plunderer. Ang pinupunto ko doon na ipagawa yung C5 Daang Hari sa pamamagitan ng ginawa ni Villar sa pagsingit ng 4.4 billion sa project para sa C5. Tapos siningit ulit 4 billion, iba pinalitan ng pangalan. So nailusot. Ang isa naman, President Carlos P. Garcia Highway. Pareho lang C5 yun. The same project, double amount. Doble pondo. Ganun pa ginawa niya. So ito, wala na. Ito yung atong bayan na ito. Lagi lang tayo lugi dito. Gising na po tayo lahat. Salamat tayo. Mayroon na mga social media nito. Dati ang naka-broadcast kagaya nito ginagawa ko. Ngayon ay yung mga radio station lang. Ngayon, at least dahil sa internet, dahil sa YouTube, dahil sa Facebook, dahil sa Twitter at iba pa, ay nakakapag-broadcast na tayo. So, maraming salamat po. Sino pala na-interview mo, Superma'am? Sino matanda? Sino matanda? Dapat alisin ang mga taong corrupt, grabe. Unibert, wala nang pag-asa ang Pinas. May pag-asa pa naman sa boto. Itong last chance, give them last chance ito sa pagboto natin sa May 12, 2025. Nakakalunos, Unibert. Tapos White Oraboros, Dr. Angel Toto, may lumalabas na printout ng 2025 BICAM report. Ang sabi nila, may mga blanco daw po. Asan yun? Hindi ko alam. Mayroon ka bang nakita BICAM report? Anyway, may kopya naman po ako ng Final General Appropriations Act 2025. Pero hindi ko nakita ang BICAM. Kumbaga kung blanco, ay sinigit-sigit nila niyan.
Tapos, sino pa? Si Siputin ay super mamsi, sabi niya. Impeach Erwin Garcia na talaga. Si Bernie Pinto Sr. Okay ha? Good day, bossing. Ingat. So, Bogs Adams. Tapos si Siputin, super mamsi. Univert Virginia Bunaw. Good morning, Dr. Attorney Engineer Toto. Expert talaga si George Erwin Garcia sa paglustay ng pundo. Siya pala ang lustay na totoo. Mas matindi pa kung lumustay kaysa kay Sara Duterte. Biro mo paglustay niya, 1.8 billion pesos. Bali wala lang. Ibinenta niya yun sa 149 pesos bawat isa. Grabe. Biro mo, gagawin ko lang yun kung ako bumili nun. Kukunin ko lang mga pisa-pisa, pira-persen mga pisa, tapos ibenta ko. Kikita na ko. Sa bawat computer, kikita ako ng hindi bababa ng 5,000 piso. Ganun lang kasimple yan. Juan de la Cruz, hindi kaya sinabi ni BBM na now is not the right time dahil alam niya, loyal ang mga senador niya kay Duterte. Tama po kayo. Pero ang isang totoong dahilan po, isisiwalat ko na yan. Kumbinsido na ako po na yung pandaraya sa Smartmatic, si Duterte po may gawa nun para manalo si Bongbong. Kaya ayaw ni Bongbong kontrahin mga Duterte, baka si Duterte na amang salita na nanalo lang siya dahil sa Smartmatic. Rodi Santos, good morning. Engineer Toto Kosing, kaya natin to. Tapos Super Mamsi, Eliseo Taparan, Vera Mires, ninakawan na nga gobyerno na nilulugi pa sa pagbenta ng Picos na sobrang barat. Sobrang barat talaga. Matindi. So Nelly Di Carmel, mabuhay ka po Sir Toto. Good luck. Erlinda Bitman, good evening Sir Toto Kosing. Thanks. So Mayrin Pabilio, Bonasera po. Nagmamadali, masayang tuloy ang Milyones. Ganon na lang. Yan, Tony. Yan. Ederstein, madaling araw dyan, Katoto. Frederick Iloro. So, ganon. Anong gagawin natin? Magdasal lang muna tayo. Wala tayong magagawang iba. Archie, ba't magdasal tayo na magkamali sila, na magbibigay pa sila ng maraming ebidensya laban sa kanila? So, iyakan na. Ayan, bagong kaso naman ito. Yes, bagong kaso na naman yan. Mon Samson, Manila Bulletin. Okay. So, yan po ang inyong opisyal ng bayan. So, hanggang dyan lang muna tayo ngayon at maraming salamat po, Super Mamsi. Good morning po sa lahat. At pasensya pala, at ilang beses pinatay, 2 beses namatay. Inatake ako ng mga kalaban. Mabuti. Ginawan ko na naman ng paraan, kaya nabalik tayo. Pero mo, pinatay tayo, nakairita.